Magandang hapon po sa kanilang lahat. Sasama-sama nating pagdiriwang na banal na Eucharistia, sama po natin sa ating mga panalangin ang layunin ng ating mga tagapagtaguyod. Bilang pasasalamat ni Nalina Felipe and Lina Perez at pamilya, Richard Cruz at pamilya, Cherry Cruz, Gemaline and Esmempin, Priscilla and Louis de Leon, Mercedes La Peña at Ken Montana, Roger and Teresita Desilio, Christopher Desilio at pamilya, Christine Kula at pamilya, Michael and Miko Pagdanganan, Mario and Wilson Pagdanganan, Roger and Desilio at pamilya, Rustico Fernandez, Sobita Cristobal, Yonila Remo, Benji at Michelle Del Pozo at pamilya, Willie at Elby Kiat at pamilya, May Baulor at pamilya, Tessie Bernardo at pamilya, Alberto at Amelia del Rosario, Cindy Coronel at pamilya, Rico at Ine Coronel, Corazon Aldana at pamilya, Lydia Abitong, Richard and Sheila de Guia at pamilya, Richard and Edna Abitong, Roxanne and William Royce Tambuan at pamilya. Para sa karawan ni Pio Miguel Cruz, Nicole Marcos, Patricia Jane Marcos, Grace Pestejo, Laila Marcos, Mary Jane Miko, Caroline Immaculada La Madrid, Mary Rose La Madrid, Don Navarro, Pinky Antonio. Sama rin po natin sa ating mga panalangin ng mga kaluluwa nila Flaviana, Nanaake Eliseo, Sal Jose, Maria, Pablo, Beatriz, Portia, Ricardo Iluminada, Florencio, Chopila, Reinerio Sr., Rolando, Godofredo, Concepcion, Rudolph, Therese April, Hermenegildo, Priscilla, Daniel, Violeta, Pedro, Andres, Bienvenido, Romana, Antonio, Olympia, Rolando, Nancy, Bill, Jesse, Ricardo, Mario Jr. at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Alay pasasalamat pa rin po ni Crisanto at Alice Alcantara.
Ngayon po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Ama para sa dakilang karangalan na ibinigay sa kalisnisang pagili kay Maria, ating ina. Upang maging marapat tayong gumanap sa pagdiriwang, amin natin ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawaran natin mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sambahan namin, ipinagbubunyi ka namin, inasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Nagalis ang mga kasalanan sa lipunan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ang Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak, inilaan mong maging marapat na tahanan, manabiring pinagling walang minanang kasalanan. At sa binukod mo para huwag madamay, sa pagkamasuhin ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lobin mong kami maging dalisay, upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan. Pamagitan ni Jesucristo, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon na lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" Kasi
Pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa yon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway. Binhimo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kaniyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ang awa, mga awit na gawin niya ay dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawin niya ay dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawin niya ay dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Pagkaingay na may galak, yaong sa daigdig, ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawin niya ay dakila. Tumayo po ang lahat. Sorry po. Maupo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalingas sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Tayo po ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, Anghel Gabriel sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang biri ng pangalay Maria. Siya nakadating kasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa katawan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip mabuti kung anong kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw'y magliliit mga anak ng isang lalaki, at tatawagin mong Jesus. Maging dakila siya tatawagin anak ng katastasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari sa ang kanyang David ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayo ko'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo Espiritu Santo at lilimang ka ng kapangyarihan ng katastasan. Kaya't banal ay panganganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam na lahat na si Baog, ngunit naglihis siya sa kanyang katandaan. At ngayon ka-6 na ng buwan ang kanyang pagdadalang tao. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyayari sa akin ang siyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. Pati mga ating makatabi, magandang hapon sa inyo. Tayo po ay nagagalak sa araw na ito, magkakasama bilang bayan ng Diyos upang sama-sama ating ipahayag ang ating pagkilat pagmahal sa Malabiring Maria. Ngayon nga po tinatawag na Kapistahan ng Immaculada Concepcion. Pero bago tayo magnilay, yung palagi sinasabi taon-taon na malimit na pagkakamali nating mga Kristiyano. Ngayon po, kapistahan ay paglilinim kay Maria ng kanyang ina. Sino po ina ni Maria? Santa Ana. Iba yung paglilinim ni Maria kay Jesus. Magkaiba po yan. Ngayon po, kahit Immaculada Concepcion, sa mulat mula pa, pinili siya ng Diyos pag siya maging ina ng mananakop. Ika nga sa simpleng paliwanag, Diyos na magkakataon tao, ang kanyang magmumula sa isang banal at walang bahid na dungis ng kasalanan. Sapagkat mula magkasala sina Eva at Adan, nandun na yung kasalanan tinatawag na minana. Kung sabihin natin si Maria, hindi yung salitang kanto, hindi malilibre dito, so maging isang inang marumi. Kahit sa mulat mula pa, sinapupunan ng kanyang ina, Santa Ana, siya'y salitang inilibre na. Walang bahid dungis. Ang kautosang ito, aral nito mga kapatid ay nagsimula ikawalang Disyembre 1854. Ideklara ni Pope Pius XI na 9 ang Immaculada Concepcion bilang dogma of faith. Pero before that, bago pa yung pangyayaring yan, meron sabi nating malawakang pagkilala at pagtanggap sa malagang papel ni Maria sa buhay ng ating Panginoon.
Ganyan po kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Nadadama po ba ninyo na mahal tayo ng Diyos? Mukhang hindi. Inisip natin, hindi ako pinanalo ng Diyos ng loto eh. Hindi ako mahal ng Diyos. Kapitbahay ko, nanalo ng 1,000. Ano yan? Yung pang-barangay, pang-wedding. Meron po bang nanalo ng wedding sa San Pedro? Marami. Ako yung may alam na nanalo ng wedding sa Baliwag. Ano ba yan? 1,000. Okay. Kaya ko nalala, inamin niya sa akin, Father, magpapamisa ako. Bakit? Yung salitang kanta, anong nakain mo? Nanalo ko sa wedding, Father. Gano'ng karami? Sinabi niya, 1,000. Ibalatuhan mo naman ako. Anyway, mahal tayo ng Diyos. Ika nga, sino ka man. Mayaman, mahirap, nakapag-aral hindi. Sadyang sagana pagmahal ng Diyos sa atin. So bakit nakapanlulo mo sa paglipas ng panahon ang tayo na balot ng kasalanan? Dahil sa kanyang free will na tinatawag, malayang kalooban, ayaw niya ng kalooban ng Diyos. Ayaw niya na sumunod sa Panginoon ang sariling kanyang kagustuhan. Kaya nga siya namuhay sa kadiliman. Nais ng Diyos na tayo iligtas mula sa pagkalipin ng kasalanan. Hanguin tayo sa pagkalipin ng kasalanan. Kaya nga, plano ng Diyos na isugong kanyang bugtong anak sa atin, sa ating piling. At kinakailangan magmula sa pangkaraniwan. Hindi basta't nahulog si ating Panginoon mula sa langit. Alam po natin ang pagsilang mananakop ay sa pangkaraniwang proseso. Sabihin nga natin na mas, ano ba tawag dyan? Hindi nga sa ospital hindi po ba? Hindi sa Ace Hospital, hindi sa Santo Niño Hospital, sa kwadra ng mga hayop. Pinakita ng Panginoon na ang kanyang bugto na anak isisilang sa isang maliwanag, simpleng pamaraan sa tulong ng Malabiring Maria. Mga kapatid, nararapat lamang ang anak ng Diyos isilang mula sinapupunan ng isang ina na sadyang malinis at maganda sa Panginoon. Kaya sumulat mula pa sinapupunan ng kanyang inang Santa Ana, yung salita siya libre na sa kasalanang mana. Walang kasalanan, walang madungis sa pagkasi maging ina ng mananakop. Nang dumating Anghel Gabriel sa kanyang piling, ibalita siya maging ina ng mananakop, normal po yan. Sa isang kidlap. Mag-alinlangan. Parang sinasabi niya, ano ba yan? Pinaliwanag ang Gabriel sa maging ina ng mananakop. Sabi niya, ako'y dalagi. Paano mangyayari yan? Lulukuban ka ng banal na espiritu. At magmumula sa iyo ang isang Diyos na nagkataon tao. Sa paliwanag ng Anghel Gabriel, napagtanto niya, tatanggap niyang katotohanan. Napasailalim siya sa kalooban ng Diyos na walang kondisyon. Ang sabi nga niya, ako'y alipin ng Panginoon, kaya mangyayari ito sa iyong salita. Tunay mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Sa ating pagtitipon ngayong araw na ito, si Maria maging inspirasyon ng bawat isa sa atin. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna masabi natin madilim na pangyayari sa buhay natin, ng ating lipunan, nandiyan si Maria, nagbibigay inspirasyon sa atin. Bibigay ng pag-asa, bibigay ng lakas upang ipagpatuloy natin paglalakbay sa ibaba ng lupa sa gitna ng kaguluhan sa ating lipunan. Huwag nating kalilimutan mga kapatid, hindi pinilit si Maria na mag-ina ng mananakop. Ganun din mga kapatid tayong lahat. Hinihimong ng Panginoon maglingkod sa Kanya. Hindi niya pinipilit. Hindi niya binabarasi ka nga. Hindi tayo tinatangnikala. Inilalatag ng Panginoon ang dapat gawin
upang tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya't yung kahatulang sinasabi, nasa ating kamay. Sa bawat sandali na sumunod tayo sa Kanya, pasailalim sa Kanya, nandun tayo punta sa buhay na walang hanggan. Subalit sa sandali na talikuran natin ang alok ng ating Panginoon, ang kaparusahan, tayo na mismo ang kumuha nito. Kaya mapatid, katulad ni Maria, ibigay natin walang kondisyong pag-oo, pagsangayon sa ating Panginoon Diyos. Sa araw ating buhay, maraming hamon tayo hinaharap, maraming katanungan, maraming alok ang ating Panginoon. Taglay, panampalataya at pagmamahal sa Panginoon Diyos, tayo pa sa ilalim sa Kanya. Malakas na hiyaw ang pagsangayon sa Panginoon Diyos. Si Maria ang ating inspirasyon. Si Maria ang ating halimbawa. Si Maria ang pag-asa sa buhay na ito. Ipakita natin sa Diyos ang pagmamahal natin kay Maria. Siya na pinili ng Diyos sa kalipunan ng kababaihan, pumangina ng mananakop. Ay mo din ang katanungan dito maralay sa ating sarili. Ano nag-iwalay sa akin mula sa pagmamahal ni Maria? Anong dapat baguhin sa aking buhay? Bakit maging kalugod-lugod karapat dapat maging anak ni Maria? Kapatid, sa araw na ito, sama sa ating pahayag bilang isang munting pamayanan, pagkilat pagmamahal kay Maria. Nantang ilayunin lamang tayo subay-gabayan upang makapaglakbay sa ibabaw ng lupa ng maayos at marating natin ang tahanang inanda ng Diyos para sa atin. Ako'y alipin ng Panginoon na mangyari ito ayon sa iyong salita. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinarona ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. tulad ng panampalatayang masunuri ng mahal na Biring Maria. Halina't lumuhog sa amang mawain ng buong pagtitiwala ating isamo, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa sambayanang Kristiyano, upang kanyang yakapin tulad ni Maria, ang tala ng pag-asa, ang kalooban ng Diyos na may pananampalataya, na mapangyayari ng Diyos ang lahat ng bagay, lalo na ang inaasam na pagkakabuklod ng lahat ng Kristiyano. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga taong may kinikimkim na puot, upang matagpuan nila ang landas ng kapayapaan sa pamamagitan ng panalangin ng Ina ng manunubos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa nagkasala, upang makatagpo sila ng pag-asa at bagong pasimula sa Mesiyas na isinilang ni Maria, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nagdadalang tao, upang matagpuan nila ang Adbyento bilang panahon ng maligayang pananabik tulad ni Maria, na buong galak na tinanggap ang pagbabalita ng anghel, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng yumao, upang sila na tulad ni Maria ay makapiling ng Diyos sa langit, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at itulot mo ang iyong biyaya
na lumukob sa Malabiring Maria ang gumabay sa aming lahat. Pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, paghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha handog nagliligtas ay aming inayin sa iyong dambana. Ngayon dakilang kapistahan, kalisi, pagilay sa malabirin. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo, pakundangan sa kanyang kahilingan, na katulad ng pagkasagip mo sa kanya, sa pagkasangkot, sa pagsuway ng lahat. Kami mga sumasambalataya sa iyong kaloob ay mahango sa lahat ng kasalanan. Tulog namin sa magitan ni Jesucristo kasal, Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos yung puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapatunay ang marapat na aming pasalamatan. Di mo tinurot masangkot sa dating pagsuway ang malabiring kabanbanalan na iyong libos na kinalulugdan. Upang sa anak mo siya ang magluwal. Sa kanya yung mabanag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahit kataksilan. Isang nagbibigay ng puspos ng kalinisan sa mga nanabig sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis ng aming kasalanan. Ang malabirin nga'y iyong inilang maging katuwang at huwaran ng katapatan. Kaya kaysa ng mga ngayong sa puri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon, Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit ang lupa ng kailangan mo. Hosana, 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 sa kay taasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kay taasan. Hosana, 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 sa kay taasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya sa pamagipito kayong banal ang makalob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabos ang alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis ng alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alas pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, aming Papa, ni Dennis, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alamin mo, patid na nahimlay na maasang muling ubuhay, ganyan din maginugitan namin sa hapong ito. Kawan mo sila tuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Biring Maria, Ina ng Diyos, na kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa ng mga apostol at ng mga banal, na namuhay sa digdig na kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiunawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuray sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagabi ng gagaling na utos at turo mabatalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, marana sa langit. Bigyan mo kami ngayon kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming masala para na pagpapataw sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya. Amin. Sa ng masama. Hiniling ng kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalaw kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahay ng tagapagligtas namin, si Jesucristo.
Papa Kristo, sinabi mo sa iyo, mga apostol, kapayapay iniiwan ko sa inyo, aking gabay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kabay at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Lumod po tayo. Mga kapatid, narito si Kristo ang tinapay ng buhay. Tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pagwinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan. Nandito pa man, di mo idinulot na manahin ni Maria Biring Mahal na pinaglihing walang bahid kasalanan. Pamagitan niyo sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Alma Redemptoris Mater. Mahal na ina ng manunubos, pintuan ng langit, tala ng karagatan, tulungan ang iyong bayang na lugmok sumalit ng sikap na makabagong muli. Kalikasan, sinilang mo sa iyo'y lumika, subad na tiling birhen, bago at pagkatapos. Ikaw na tumanggap ng masayang bati ng Arkanghel Gabriel, maawa ka sa aming mga makasalanan. Amen. Pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala mo iyong anak na si Jesus. Amen. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, pamagitan ng kaisnisang pagilihin dakilang Biring Maria, ay ginawad mo sa mga nilalang ang lahat ng yaman ng kaligtasang walang hanggan. Niling namin, makamtanawa sana ang kalinga at pamagitan niya na nagbigay sa amin ng pinagmula ng buhay, Yesu Cristo, anak mo na aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain kinamahabagin Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, sama-sama nating ipahayag pagmamahal kay Maria. Salamat sa Diyos.